purihin po ang Panginoon sa umagang ito at panibagong blessing na naman po ang pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa na naririto po at patuloy na sinisimulan ng kanilang araw ng salita po ng Diyos. Ngayong umaga po, bago po habang tayo nag-aaral po ng salita ng Diyos ay samahan tayo ng Panginoon. Bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos ay awitan po muna natin ang Panginoon. Sabi po dito sa awitin, "You deserve the glory and honor." Awitan po muna natin ang Panginoon. Tayo po lahat. You deserve the glory and honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name.
salamat po, Panginoon. Ngayong araw, patuloy po ninyo kaming samahan, Panginoon. Dahil tunay, Panginoon, na kung wala po kayo, kung hindi po namin kayo kasama, Panginoon, ay wala rin po kaming magagawa, Panginoon. Kaya patuloy po, Panginoon, na samahan din po kami, Panginoon, hanggang sa aming pagtulog, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy niyo po kaming samahan sa pag-aaral po namin ng inyong salita na may maunawaan po namin, Panginoon, at tumimo po sa aming mga puso. Patuloy po, Panginoon, na mauhaw po kami sa inyong presensya at salita, Panginoon. Patuloy na kayo ang maitaas, Panginoon. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Tunay, Panginoon, na karapat dapat po kayong purihin, Panginoon. You deserve the glory and honor, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri at dinadakila po namin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin, Panginoon. Ngayon po ay mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos na pangungunahan po ng pimputing Pastor Limbal Masaredo po. Purihin po ang Panginoon. Good morning po. Salamat sa Panginoon sa kanya pong biyaya sa umaga po na ito. Kamusta po ang bawat isa? Tunay nga po na sa Panginoon ang lahat ng kalwalatian, papuri at pagsamba. Amen. Naniniwala po ako sa panahon na ito na ang church ay dumaranas ng mga pagsubok at paghihirap. At ang kailangan natin sa huling panahon na ito is that grace we called staying the staying power of God, no, that allows you to stand firm sa pananampalataya. Kailangan natin yung kapangyarihan ng Diyos, kailangan natin yung awareness na palagi nating kasama ang Panginoon. Dahil sa huling panahon na ito, ang ginagawa ng kaaway sa church is trying his best to disconnect us to God, no? Yung source ng ating pong strength, no? Sinusubukan ng kaaway na tayo ay ilayo sa Panginoon upang hindi natin makayanan yung mga pagsubok na darating. But the Holy Spirit is working, is moving sa buhay natin, sa church. Kaya ang church ay nakakapanatili, and it is impossible para sa isang church na makapagpatuloy sa huling panahon na ito nang wala ang banal na Espiritu. Sabi nga ng salita ng Diyos sa Revelation, pag-aaralan natin, ang lahat ng may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. It is very crucial and important that yung pastors natin, mga leaders natin, tayo na mga anak ng Diyos is connected sa Holy Spirit. Amen. Kailangan naririnig natin ang mensahe ng banal na Espiritu. Kailangan tayo ay connected sa banal na Espiritu. Sabi dito sa John chapter 16 verse 31. Buksan po natin ating Bible saglit. Sabi ng Panginoon dyan, I have overcome the world. Pero bago niya sinabi, may kita natin dito po na binabangkit sa atin ng Panginoong Jesus that we do not have, noong time po nito, wala sa kanila Holy Spirit. They are not yet born again by the Spirit. Sa John chapter 16 verse 31, sabi po dito, sumagot si Jesus sa kanila, kung ganoon, sumasampalataya na kayo ngayon sa akin. 32, pero darating ang oras, at dumating na nga, na magkakawatak-watak kayo at magkakanya-kanya, at iiwan nyo akong nag-iisa, ngunit kahit iwan nyo ako, di ako nag-iisa. Sabi ng Panginoon, meron na ba kayong pananampalataya? You believe at last sa English. Sa wakas, naniniwala na kayo sa wakas, medyo nakukuha nyo na.
Pero pakinggan ninyo ito ha, iiwan nyo pa rin ako. No? Because the apostles are not yet received the Holy Spirit. They're not yet received the Spirit of God. Yung kapangyarihan para makapanindigan ka. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, those who are led by the Spirit of God are the children of God. We need to be led by the Spirit of God para tayo ay makapanatili. Kasi makikita natin dito na kahit may pananampalataya sila, kahit naniniwala sila sa sinasabi ng Panginoong Yesus, inunahan na sila ng Panginoon na, pero kahit pa ganyan, iiwan nyo, kung magkakawatak-watak kayo, hindi kayo makakapanatili. Pero nagbitaw ang Panginoong Yesus ng salita. Sa verse 33, sabi niya, sinasabi ko sa inyo mga bagay nito para magkaroon kayo ng inuunahan ko na kayo kasi baka matisod ka, baka pati ikaw ay hindi ka maniwala sa pagkatawag mo. Ba't ganito? Inuunahan tayo ng Panginoon na kung pipilitin niya sa inyong sarili, kung aasa ka sa sarili mong lakas, hindi ka makakapagpatuloy. Inuunahan na kita, pero wag kayong mag-alala. Sabi dito po, daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero tatagan nyo ang loob nyo, dahil nagtagumpay na ako laban sa, ipinanalo ko na yung laban ninyo. Yung pinakamahirap na kalaban, yung pinakamahirap na laban na nadadanasin mo para makapanatili sa Diyos, una na akong nanalo. And we need to have that faith, that mentality na naunang nanalo ang Panginoong Yesus. At kung si Jesus ay nanalo at ibibigay sa atin ng Panginoon yung kanyang Espiritu, makakapanatili din tayo. May mga ilang verse na papaalala sa atin na kailangan natin manatili. Isa dito yung Galatians chapter 6 verse 9. Salamat po sa Panginoon sa patuloy niyang biyaya po sa amin na magamit po dito sa gawain po na ito. Galatians chapter 6 verse 9, sabi dito po, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon matatanggap natin ang gantimpala kung hindi tayo susuko, no? Dapat hindi tayo sumuko. 2 Thessalonians chapter 1 verse 4. Sabi po dito sa verse 4, kaya naman ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos sa ibang lugar dahil sa katatagan ng pananampalataya nyo. Sa kabila ng lahat ng dinaranas ninyong paghihirap at pag-uusig, no? Nagiging matatag kayo kahit may paghihirap, no? May persecutions, may trials, you are enduring, sabi sa English po. Verse 5, nagpapatunay ang mga ito na makatarungan ng hatol ng Diyos dahil ang dinaranas ninyong paghihirap para sa Kanya, para sa kaharian niya, ay gagamitin niyang patotoo na karapat dapat kayong mapabilang dito. Kapag tayo nakakapanatili, all this, sabi sa English po, all this is evidence that God's judgment is right. Kailangan makapanatili tayo. Nagtagumpay ang Panginoong Yesus, kailangan makapagtagumpay din tayo. Para yung hatol ng Diyos sa pagkadinala tayo sa langit at binigyan din tayo ng parangal, ay magiging makatarungan yung hatol ng Panginoon na dapat tayo ay glorified with Him. Pero tayo na mga nakakapagpatuloy sa Panginoon, alam natin na sa likod ng ating pong pagpapatuloy ay yung biyaya ng Panginoon. Alam natin na this is grace. This is grace. Kaya nga sabi sa awit, you deserve the glory. Alam natin na nakapagpatuloy tayo dahil lamang sa banal na Espiritu. Greater is He that is in me. Sige po, 1 John chapter 4.
verse 4. First John chapter 4 verse 4. Sabi dito, ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang huwad at sinungaling na propeta dahil sa Espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kesa kay Satanas na siyang naghahari ngayon sa mga makamundo. Amen. Ang ganda ng salin sa ASND, no? Medyo mababa. Sabi niya, you, dear children, are from God and have overcome them. We are overcomers by the Spirit inside of us. Sabi nung kanta, greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. No, that by faith, sa pananampalataya natin sa Panginoong Yesus, alam natin na yung kapangyarihan ng banal na Espiritong kumikilos sa atin ay is enough. Napakahalaga ng Holy Spirit sa atin. Sabi nga doon sa Corinto, di ba po, 1 Corinthians chapter 13, sabi doon, at chapter 12 pala, huwag na natin pumuksan, sabi po doon na, hindi natin mababanggit na sumpain si Jesus kung nasa iyo ang banal na Espiritu. Ibig sabihin, kapag ka isang tao ay tumanggap ng Holy Spirit, born again na siya. Hindi mo maikakaila sa sarili mo, hindi mo kayang sumpain ang pangalan daw ng Panginoong Yesus. Sa kabilang banda, yung mga tao din na tumanggap ng banal na Espiritu lang ang makakapagsabi na si Jesus ang Panginoon, na si Jesus ang tagapagligtas, na si Jesus ay anak ng Diyos. Mapapatunayan mo sa isang tao na siya ay nasa Panginoong, na ang banal na Espiritu ay nasa kanya, pagka si Jesus ang itinataas niya sa kanyang buhay. Abante tayo sa John, 1 John chapter 5 verse 4. 1 John chapter 5 verse 4. Sabi po dito, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Napagtatagumpayan niya ito sa pamagitan ng pananampalataya. At sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Amen. Sino bang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Yun nananatili sa Panginoong Jesus. Yun nananatili sa pananampalataya. Sabi niya, no? You overcome by faith. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Yung may pananampalataya kay Jesus. Yung nananatili sa aral ng Panginoon. Yung mga nananatiling bumubunga na nakakabit palagi sa Panginoong Jesus. Yung lakas at tibay natin sa paglilingkod ay nakasalalay sa kung gaano tayo nakakapanatili sa ating pananampalataya sa Panginoong Yesus. Palagi natin alalahanin, palagi po natin isipin kung ano yung mga sinabi ng Panginoon na hindi tayo iiwan ng Diyos. No, kasama niyo ako to the ends of the earth. Na kayo'y magtatagumpay. Tataganin niyo, sabi ng Panginoong Yesus, sapagkat napagtagumpayan ko na ang mundo. This system, etong sistema na ito na palaging lumalaban sa atin, na nagpapahirap sa church, nagpapahirap sa isang mananampalataya kung bakit mahirap maging mananampalataya sa huling panahon. Mahirap makapanatiling banal, matuwid. Ang hirap makapanatili sa kalooban ng Diyos.
May mga persecution, mayroong mga trials. But those who are led by the Spirit of God, yung mga tao na nananampalataya kay Jesus, sila lang yung makakapanatili. Amen? Unti-unti yung mga tao ay nagiging busy. Unti-unti yung mga tao ay nabubulag sa katotohanan. Pero tayo, maliwanag ang ating isipan, bukas ang ating mga mata. We walk in the light of Jesus Christ. Hindi tayo maloloko ng kaaway. Hindi tayo mapupunta sa kasinungalingan because the Holy Spirit is continually teaching us truth. Nananatili tayo sa katotohanan ng Biblia. Manatili tayo sa Panginoon. Amen? Manatili tayo sa Panginoon Jesus. Salamat po sa Panginoon sa umaga po na ito. Tayo po ay saglit na manalangin. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesus. Kayo yung tibay, kayo yung lakas, Panginoon. Sa likod, kung bakit, Panginoon, kami nakakapagpatuloy sa inyo. Salamat po at ibinigay ninyo sa amin ang banal na Espiritu. Yung mga alagad, kahit na matagal nyo nang nakasama, hindi nila kinaya, Panginoon, na nagkawatak-watak sila. Iniwan nila kayo, Panginoon. Pero kayo, sinabi ninyo, Panginoon, minsan pa sa inyong salita, na kahit naiwan ninyo ako, hindi ako nag-iisa, sabi ninyo. Dahil kasama niyo ang Ama. Ganon din kami, Panginoon. Makakapanatili kaming katulad ninyo, Panginoon. Kung palagi kaming aware, Panginoon, nakasama namin kayo sa lahat ng laban, sa lahat ng pagsubok. Makakapanatili kami, Holy Spirit. Kahit iwan kami, minsan may mga tao na hindi nagagawang magpatuloy sa inyo sa iba-ibang mga dahilan. Pero kami, Panginoon, na inyo pong mga anak, na nananatili sa pananampalataya, nagtitiwala sa inyong mga salita, makakapanatili kami, Panginoon. Dahil buhay ang salita po ninyo sa aming pong mga buhay. Lord, dalayan ko po ang bawat churches ngayong umaga. Lumalapit po kami sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa, ang mga pastor, ang mga workers. Patuloy po, Panginoon, na maging gising, Panginoon, yung aming spiritual senses sa kung ano yung sinasabi ng banal na Espiritu. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Mapanatili po kami kahit na yung mga tukso, Panginoon, nandyan, Panginoon, nakapaligid po sa amin. Ang dali lang bumagsak. Dalayan ko po, Panginoon, hindi lang kami makapanatili sa ministry, manatili kami sa kalooban po ninyo. Manatili kami, Panginoon, sa kalooban ninyo sa buhay po namin. Sa gabay ng banal na Espiritu. Puno palagi yung sisidlan, umaapoy palagi, Panginoon. Nagmamahal, nagsusumigasig, kumikilos, gumagawa sa inyo pong gawain. Abutan ninyo kami, Panginoon, na gumagawa, Panginoon, sabi ninyo sa inyong mga salita, mapalad na abutan ng kanyang amo na gumagawa ng kanyang tungkulin. Lord, help us. Supply the oil, Panginoon. Patuloy niyo po i-supply yung anointing, the power, para kami makapanatili sa inyo, Panginoon. Lord, nilalapit po namin ay po mga leaders, Pastor Joseph, mga district supervisors, Panginoon, mga pastor na patuloy niyo pong ipinapadala sa mga saan man lugar, Panginoon. Patuloy niyo po silang palakasin. Kayo magpo-provide ng kanila pong mga pangailangan. Kayo magbibigay ng kapangyarihan, ng kalakasan, Panginoon. Dalayan ko po sa mga pagtitipon na inyo pong mga anak. Patuloy na maranasan namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Samahan niyo po kami, saan man kami makarating, Panginoon. Maranasan namin yung presensya po ninyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami. At kung may mga kapatid kami na bumabagsak, nagkakasala, nanghihina, o kami, Panginoon, Lord, ibangon niyo nga po, Panginoon. Kung meron man nanghihina sa pananampalataya, muli nyo nga pong ipaalala po sa kanila na kayo, Panginoon, is able, Panginoon. You are able, Panginoon, na dalhin kami sa presensya ninyo.
Iiwas kami sa anumang kasalanan, Panginoon. Daling kami sa presensya ninyo na may kagalakan. Salamat po sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo ipaalala po sa kanila na kayo, Panginoon, na nagsimula ng mabuting bagay sa kanila, Panginoon, ay tatapusin ninyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ama, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Salamat po sa inyo, Panginoon, pagtagumpayin niyo kami. Pagtagumpayin po ninyo kami. Sabi minsan sa awit, chapter 19, Salmo 19 or 20, sabi po din doon, Panginoon, hindi kami nagtitiwala sa amin pong armas. Nagtatagumpay kami hindi sa amin pong lakas. Nagtatagumpay kami dahil hindi nyo kami iniiwan, sinasamahan nyo kami. Thank you, Lord Jesus. Salamat po sa umaga po na ito. Ayaw po ang kikilos sa mga practice, Panginoon, sa mga may gawain, sa mga papasok sa trabaho, o ano man pong ginagawa, Panginoon. Kayo po ang magbibigay ng pagpapala, pabor ninyo ay sumabawat isa, Panginoon. Ang biyaya ninyo po ay sumagana po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyo, Panginoong Jesus. Salamat po sa umaga na ito na kami nakapanalangin at patuloy nakapagbulay na inyong mga salita. Pinupuri namin kaya, Ama, dinadakila namin ang pangalan ninyo. To you be all the glory and honor and praises. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Magandang umaga po. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Salamat po. God bless po.